Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 13:11. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos umalis ang taong ito sa silid, tumayo siya sa isang sulok at hinubad ang kanyang pantalon. Akmang aayusin niya ang sarili niya ay may biglang nagtakip ng bibig niya mula sa likuran. Agad niyang napagtanto na may mali at ginamit ang kanang kamay sa siko sa likod niya. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay walang epekto. Ang kanyang sure kill attack ay talagang hindi nakuha. Tsaka sa mga oras na ito, naramdaman niya talaga na may tumama sa puso niya gamit ang palad. Originally, nanunuya siya sa puso niya na hinampas talaga siya ng palad ng taong ito. Siguradong napakalakas ng katawan niya. Paano siya masasaktan ng palad na ito? Gayunpaman, mabilis niyang naramdaman na may mali. Ito ay dahil matapos matamaan ng palad na ito, bigla niyang naramdaman na mabilis na nawawala ng function ang kanyang katawan. Maging ang kanyang paghinga ay naging mahirap. Biglang nawala ng lakas ang kanyang katawan na maaari pang magpumiglas. Imposible ito. Ito ang mga huling salitang pumasok sa isip ng lalaki. Dilat na dilat ang mga mata niya, parang hindi niya matanggap ang katotohanang pinatay siya ng isang hampas ng palad. Dahan-daang ibinaba ni Huang Feng ang katawan ng kabilang partido. Ang taong umatake sa taong iyon ngayon ay natural na sa kanya, at hindi yun isang ordinaryong hampas ng palad. Sa halip, naglalaman ito ng maraming enerhiya. Hindi banggitin na ang taong ito ay walang anumang panloob na enerhiya, kahit na ang isang pangalawang rate na eksperto ay mamamatay lamang sa ilalim ng kanyang hampas ng palad. Masasabing hindi makatarungan ang pagkamatay ng taong iyon. Tumango si Huang Feng kay Bai Xiaoro na nagpapahiwatig na inalagaan niya ito. Tumango rin si Bai Xiaoro at ibinato ang bato sa kanyang kamay. Napakalakas ng tunog na ginawa ng bato sa tahimik na gabi. Anong tunog yan? May narinig sa kwarto at nagtanong. Dapat yung lalaking si Charlie ang gumawa ng ganyan. Hindi, titingnan ko. Teka, pupunta rin ako. Tapos, may nakita silang dalawang tao na lumabas. Gayunpaman, nakita nilang dalawa ang katawan ni Charlie na nakatagilid mula sa malayo. Napagtanto nilang hindi maganda ang sitwasyon at lalabas na sana sila ng baril nang may makita silang itim na anino na lumulutang sa kanilang harapan. Pagkatapos, naramdaman nilang naputol ang kanilang mga leeg ng isang matalim na sandata. May tao. Ang isa sa kanila ay nahirapang sabihin ang kanyang huling mga salita bago siya namatay. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa silid. Biglang sumugod ang iba pang mga tao na may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Sina Huang Feng at Bai Xiaoro, na nakahiga sa pananambang, ay gumamit ng kanilang mga baril at pumatay ng dalawang tao. Agad namang gumanti ng putok ang natitirang ilang tao. Biglang nabasag ang katahimikan ng gabi, at umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa buong nayon. Nakita rin ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang tatlong tao na sumugod sa kanila. Ang kanilang bilis ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Malinaw, silang tatlo ay may panloob na lakas, at ang kanilang panloob na lakas ay hindi mahina. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sumugod si Huang Feng sa kubo kanina. Sa oras na iyon, mahigit 10 tao ang nasa loob. Ang ilan sa kanila ay may malalim na panloob na lakas, habang ang iba ay mga ordinaryong tao na may mayamang karanasan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sa sandaling nagsanib puwersa sila, hindi nang ahas si Huang Feng na igarantya na magiging maayos siya. Ngunit ngayon, sa mga taong may malalim na panloob na lakas, 2 na ang napatay, at 3 pa ang natitira. Dahil dito, nabawasan ng husto ang pressure kay Huang Feng. Bang! Itinulak ni Huang Feng ang kanyang mga palad at nakipagpalitan ng suntok sa 2 sa kanila. Umatras ng ilang hakbang ang kanyang mga paa, at ang 2 pa ay lalong kawawa. Direkta silang pinalipad. Dati, malinaw na mali nilang hinuhusgahan ang lakas ni Huang Feng. Naisip nila na sa kanilang second-rate na peak strength, kung sila ay magtutulungan, tiyak na mapapatay nila kaagad si Huang Feng. Sa huli, hindi lang nila nagawang agad na patayin si Huang Feng, ngunit sila rin ay malubhang nasugatan ni Huang Feng. Sa kabilang banda, medyo dahado si Bai Xiaoro. Sa katunayan, kung ito ay isang one-on-one na laban, maaari niyang labanan ng pantay-pantay sa kanyang kalaban.
Gayunpaman, bukod sa kinakalaban niya, naroon din ang miyembro sa pulang sombrero na nagpaputok sa kanya. Bagamat ang kabilang partido ay walang malalim na panloob na lakas, upang makapagmisyon kasama ang mga taong ito, malinaw na wala sa kanila ang simple. Napakatumpak ng kanilang mga marka. Bilang resulta, natural na limitado ang pagganap ni Bai Xiaoro. Naunawaan din ni Huang Feng na hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa putok ng baril, sumugod na ang nakapaligid na hukbo ng mga rebelde. Hindi siya naglakas loob na mag-antala. Kaya, ginamit ni Huang Feng ang kanyang treading wave subtle steps at sumugod sa dalawang tao na pinalipad niya. Tuloy-tuloy niyang iwinagayway ang kanyang mga palad. Noong una, nakakalaban pa ang dalawang tao, ngunit hindi nagtagal, nabigla sila nang makitang kahit magkatrabaho silang dalawa, hindi pa rin sila ang kalaban ni Huang Feng. "Sino ka?" tanong ng isa sa mga miyembrong naka-red hat. Ang unang taong naisip niya ay isang mula sa National Security Agency. Gayunpaman, hindi lamang sila nakipaglaban sa National Security Agency sa loob ng isang araw o dalawa, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong kalakas na tao sa National Security Agency. "Bumaba ka at tanungin mo ang mga kasama mo." Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, hinampos niya ng palad ang ulo ng kabilang partido. Huminto ang taong umiiwas pa rin. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata at may umagos na dugo mula sa kanyang ulo. Umalis. Nakita ng katabi niya kung gaano kalakas si Huang Feng at agad siyang nabigla. Wala siyang pakialam sa paghihiganti sa kanyang teammate at mabilis na sumigaw sa mga natitira niyang kasama. "Huli na," sabi ni Huang Feng. Lumutang na ang buong katawan niya sa gilid ng kabilang partido. Pinatay niya ang kabilang partido sa isang suntok. Malubhang nasugatan na ang taong ito. Ngayong sinaktan siya ni Huang Feng ng napakalakas na suntok, agad siyang namatay. Ang natitirang mga tao ay natakot sa kanilang mga talino. Wala silang pakialam sa pagpatay kina Huang Feng at Bai Xiaoro. Mabilis silang tumalikod at umalis. Gayunpaman, si Bai Xiaoro ay nananatili sa taong nakipag-away sa kanya noon. Ang kabilang partido ay walang paraan upang makatakas sandali. Pagkatapos, natakot siya nang makitang lumitaw na si Huang Feng sa tabi niya sa hindi malamang oras. "Hindi," sigaw nung tao. Gayunpaman, hindi nito binago ang kanyang kapalaran. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ni Huang Feng at Bai Xiaoro, hindi siya tumagal ng higit sa 2 round bago namatay. Pay-pay-papa. Sa oras na ito, dumating din ang hukbong rebelde. Direktang binuhat ni Huang Feng si Bai Xiaoro at gumamit ng parang wave na subtle steps para magpatuloy sa paghabol sa dalawang miyembro ng pulang sombrero na nakatakas lang. Ang mga taong ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Kahit na wala silang gaanong lakas sa loob, tiyak na hindi sila hahayaan ni Huang Feng na makatakas ng ganoon kadali. Sa huli, hindi nakaligtas ang dalawang tao sa sinapit ng kamatayan. Matapos patayin ang dalawang tao, kinuha ni Huang Feng si Bai Xiaoro at nawala sa gabi. Hinahanap sila ng mga rebeldeng hukbo, ngunit hindi madaling isipin ang mga ito. Ito ay dahil dinala na ni Huang Feng si Bai Xiaoro sa isang silid sa ikalawang palapag ng isang gusali. Walang makakatuklas sa kanila sa ilang sandali. "Kamusta ka na?" tanong ni Huang Feng. Nakita niyang nasaktan siya. "Ayos lang ako. Buti na lang at nasa akin ang golden silk soft armor na binigay mo sa akin noon," sabi ni Bai Xiaoro. Noong nakikipag-away siya sa miyembro ng Red Hat, nataman siya ng isang miyembro na gumamit ng baril. Sa kabutihang palad, bago ang operasyon, ibinigay ni Huang Feng ang kanyang golden silk soft armor kay Bai Xiaoro. Sa makatuwid, si Bai Xiaoro ay hindi malubhang nasugatan. Kabanata 13:12. Buti naman at ayos ka na. Nang makitang maayos si Bai Xiaoro, nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang mga miyembro ng Red Hat Mercenary Group. Maging siya mismo ay nasugatan. Ang mga taong iyon ay talagang nasa tuktok ng pangalawang antas. Ang ganitong uri ng lakas ay napakabihirang maging sa bansa. Buti na lang at hindi niya pinilit na pumasok. "Leader, marami po kaming nakitang sumugod sa inyo. Marami din pong sumusugod patungo sa isang courtyard sa Hilagang Silangan. Baka nasa loob po yung mga hostage." Sa oras na ito, sinabi ni Chi Hai sa pamamagitan ng aparato ng komunikasyon. "Naiintindihan." Iulat ang partikular na lokasyon. Napatingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabing,
Matapos malaman ang tiyak na lokasyon mula sa Chihai, pumunta doon sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Natuklasan nilang dalawa na habang papalapit sila sa looban ay mas marami ang mga bantay. Imposibleng makalusot. You wait here for support. Papasok ako at titingnan. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Mag-ingat ka, sabi ni Bai Xiaoro. Alam niya ang sekreto ni Huang Feng, kaya alam niya na si Huang Feng ay may stealth skill. Mas magiging convenient para sa kanya na gumalaw mag-isa. Okay. Pagkatapos sumagot ni Huang Feng, unti-unting kumupas ang kanyang katawan at tuluyang nawala. Sa looban sa kabilang panig, mayroon talagang ilang tao na nakagapos. Gayunpaman, mayroong higit sa 10 tao na may hawak na iba't ibang mga armas sa paligid nila. Sa oras na ito, mapagbantay silang tumingin sa paligid, naghahanap ng anumang lugar kung saan maaaring lumitaw ang kalaban. Leader, hindi ba talaga tayo titingin? Sabi ng isa sa mga taong may galos sa mukha sa isang taong may magiting na aura. Hindi pupunta, kakayanin ito ng mga taong nasa Red Hat Mercenary Group. Ang magiting na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang pinuno ng Lone Wolf Mercenary Group. Sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng misyon na tumulong sa hukbong rebelde. Ang kanyang misyon ay bantayan ang mga geologist kasama ang Red Hat Mercenary Group at hintayin silang mailipat. Gayunpaman, dahil sa kanilang katayuan bilang mga mersenaryo, hindi sila nakatanggap ng anumang paggalang mula sa mga taong naka-Red Hat. Halatang mababa ang tingin sa kanila ng mga taong iyon, sa pag-aakalang isa silang ragtag group. Ito ay natural na nagpagalit sa Lone Wolf Mercenary Group. Hindi man direktang nag-away ang magkabilang panig, hindi sila nagkita-kita. Kaya naman, ngayong alam na niyang may problema ang Red Hats, ayaw tumulong ng pinuno ng Lone Wolf. Kahit na hindi niya gusto ang Red Hats, mayroon pa rin silang lakas. Kaya naman, umaasa ang pinuno ng Lone Wolf na parehong magdurusa ang Red Hats at Red Hats. Iyon ang magiging pinakamahusay. Kung ang Red Hats ay namatay, kung gayon ang kanyang mga tao ay hindi magkakaroon ng problema sa misyon. Magkakaroon ba ng anumang mga problema? Halatang medyo nag-aalala si Scarface. Ano kayang nangyari? Ang tanging makakarating dito ngayon ay ang mga taga-China. Malakas ang mga taong iyon, ngunit ang mga taong naka-Red Hat ay hindi rin mahina. Sa karamihan, ito ay magiging isang draw. Hanggat ayos lang tayo dito, ayos lang, sabi ng pinuno ng Lone Wolf. Tama, oras na para maghirap ng kaunti ang mga yon. Who knows, baka humingi sila ng tulong sa atin mamaya. Sabi ni Scarface. Gotcha. Sa oras na ito, isang gotcha na tunog ang biglang umalangaw-ngaw. Mukhang hindi malayo sa kanila ang tunog na iyon. WHO. Ang mga mersenaryo ng Lone Wolf ay tumayo lahat at mapagbantay na tumingin sa paligid. Gayunpaman, wala silang nakitang anuman. Maglabas ka ng 2 tao at tingnan mo. Sabi ng leader ni Lone Wolf kay Scarface. Sige, sagot ng lalaking may peklat at inakay silang 2 palabas ng courtyard. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, walang pumasok upang magulat. Lalong nabalisa ang pinuno ni Lone Wolf. Ilang beses niyang tinawagan si Scarface pero wala siyang nakuhang sagot. You guys stay here and watch. Lalabas ako at titingnan. Sabi ng pinuno ni Lone Wolf sa kanyang mga nasasakupan. Oo, sumagot ang 3 Lone Wolf na mersenaryo. Pagkatapos nito, inilabas ng pinuno ng Lone Wolf ang natitirang ilang tao. Paglabas niya, nakita niya si Scarface at ang 2 pang tao na nakahandusay sa lupa. Damaloy ang dugo kung saan-saan at hindi na sila humihinga. Sinota, lumabas ka kung may kakayahan ka. Umungal ang pinuno ng Lone Wolf. Gayunpaman, wala pa ring ingay sa paligid. Dahil dito ay nakaramdam siya ng takot. May mga rebeldeng sundalo na nagbabantay sa labas. Bukod dito, marami sa kanila. Hindi makapasok ang mga ordinaryong tao. Ngayon, hindi lamang ang kabilang partido ang pumasok, ngunit pinatay din nila ang kanyang mga tao ng tahimik. Ni hindi niya alam kung sino ang kabilang partido o kung gaano karaming tao ang naroon. Dahil dito ay hindi siya mapalagay. Gayunpaman, agad na ibinalik ng pinuno ni Lone Wolf ang kanyang mga tao. Ito ay dahil alam niyang kung talagang dumating ang kabilang partido, tiyak na ang target nila ay ang mga geologist sa loob. Kaya naman kailangan lang niyang bantayan ang mga tao sa loob.
Gayunpaman, pagpasok pa lamang niya ay nakita na niya ang 3 taong naiwan na nakahandusay sa lupa. Hindi na sila maaaring mas patay. Ang 3 taong ito ay hindi gumawa ng kahit isang tunog bago sila namatay. Dahil dito ay lalo siyang natakot sa kabilang partido. Lumabas ka, lumabas ka. Kapag hindi ka lumabas, papatayin ko ang mga bastos na ito. Galit na sigaw ng pinuno ni Lone Wolf. Ang baril sa kanyang kamay ay patuloy na pumutok sa paligid ng walang patutunguhan, sinusubukang pilitin ang kabilang partido na palabasan. Nang malapit ng mabaliw ang pinuno ni Lone Wolf at pilitin ang mga taong umatake sa kanila, may ilang mga hiyawan ang biglang umalangaw-ngaw sa likuran niya. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita niya na ang iilang mga taong sumunod sa kanya kanina palabas ay puro dugo. May nakakatakot na malaking sugat sa bawat lalamunan nila. Bakas pa rin sa mukha nila ang takot na parabang takot na takot sila sa nakita nila. Bastos, hindi rin inasahan ng pinuno ng Lone Wolf Mercenary Group na sa ganoong kaikling panahon ay mamamatay lahat ang mga taong dinala niya para isagawa ang misyong ito. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay misteryosong namatay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ang hitsura ng kalaban o kung sino sila. Biglang namuo ang aura ng takot sa kanyang katawan. Natatakot siya, takot talaga. Bilang pinuno ng isang mersenaryong grupo, nagawa niya ang hindi mabilang na mapanganib na mga misyon. Halos araw-araw, nabubuhay siya sa gilid ng kutsilyo. Gayunpaman, hindi siya kailanman natakot. Akala pa niya ay hindi na niya alam kung ano ang takot. Gayunpaman, ngayon, muli niyang naranasan ang pakiramdam ng takot. Medyo hindi pamilyar sa kanya ang pakiramdam na iyon at medyo nakakainis din. Gayunpaman, naunawaan niya na ang pakiramdam na ito ay talagang umiiral. Natatakot talaga siya, hindi pa niya na-encounter ang sitwasyong tulad ngayon. Ang kabilang partido ay ganap na pinaglalaroan siya. Wala siyang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Natatakot siya na matulad siya sa kanyang mga nasasakupan at mamatay nang hindi alam ang nangyari. Kabanata 13:13. Sa pag-iisip nito, biglang tumalikod si Lone Wolf at itinutok ang baril sa kanyang kamay sa iilang geologist. Ang mga taong ito ang kanyang pag-asa na mabuhay. Alam niyang kahit sino pa ang taong iyon, ang target ng kabilang partido ay ang iilang taong ito. Hanggat kaya niyang kontrolin ang ilang taong ito, makakaligtas siya. Hanggat makakalabas siya sa looban na ito at makalabas, ligtas siya. May mga tao pa rin mula sa kanyang sariling mersenaryong grupo sa labas, at mayroon ding malaking bilang ng mga rebeldeng sundalo. Gayunpaman, nang itutok niya ang kanyang baril at bago niya makontrol ang mga taong iyon, naramdaman niya ang paglalabo sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nawala ang baril sa kanyang kamay, at isang tao ang nakatayo sa kanyang harapan. Nang mag-react ang pinuno ng Lone Wolf Mercenary Group, nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, naramdaman niyang nahihirapan ang kanyang paghinga. Biglang nag-flash ang isip niya sa nakita niya ngayon. Ang hitsura ng kanyang mga nasasakupan noong sila ay namatay. Ang kanyang puso ay biglang lumundag sa mga alon ng takot, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ikaw, may gustong sabihin ang pinuno ng Lone Wolf Mercenary Group, ngunit wala siyang masabi. Naging malabo ang kanyang paningin. Malabo na ang mukha ng binata na dati ay napakalinaw. Gusto niyang makita ng malinaw ang hitsura ng kabilang partido, ngunit nalaman niyang kahit anong pilit niya, hindi siya makakita ng malinaw. At least alam ko kung sino ang pumatay sa akin. Ang pinuno ng Lone Wolf Mercenary Group ay bumagsak sa lupa ng malakas, at ito ang huling pangungusap na lumitaw sa kanyang isipan. Tiningnan ni Huang Feng ang mga bangkay sa buong lupa, at saka lang talaga siya nakahinga ng maluwag. Dati, gusto niyang isa-isa silang patayin dahil natatakot siyang mapahamak ng mga taong ito ang mga hostage dito kapag desperado na sila. Sa kabutihang palad, ang lahat ay hindi masama. Napatay na niya silang lahat, at maayos naman ang mga hostage. Mabilis na naglakad si Huang Feng papunta sa mga taong nakatali at tinulungan silang makalas ang mga ito. Pagkatapos, tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan. Dahil alam niya ang iba't ibang wika, hindi mahirap makipag-usap sa mga taong ito. Hindi mali ang hula ni Huang Feng. Ang mga taong ito ay ang mga geologist na kinidnap ng hukbong rebelde. Sa kanila, 3 ay mga Chinese. Matapos ihayag ni Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan, tuwang-tuwa sila. Sa sandaling ito,
ang mga geologist ay nakadama ng pasasalamat at paghanga kay Huang Feng. Nagpapasalamat sila dahil nailigtas sila ni Huang Feng, at namangha sila dahil ngayon lang nila nasaksihan ang buong proseso ng pagpatay ni Huang Feng ng mga tao. Napakabilis ng bilis na iyon na tila hindi tao, kaya natural na nakaramdam sila ng takot. Nailigtas ko ang mga bihag dito. Magagawa mo ito sa labas, sabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Bagamat napatay na ni Huang Feng ang mga tao ng Lone Wolf Mercenary Group, hindi madaling ilabas ang mga geologist na ito. Pagkatapos ng lahat, may iba pang mga espesyal na puwersa at ang hukbong rebelde sa labas, kaya imposible para kay Huang Feng na magyabang at kunin sila. Naiintindihan, sagot ni Bai Xiaoro. Pagkatapos, nakarinig si Huang Feng ng mga putok ng baril sa labas. Obviously, nagsimula na silang mag-away. Sa oras na ito, hindi na nila itinago ang kanilang pagkakakilanlan. Bukod dito, pagkatapos makakuha ng pahintulot ni Huang Feng, muling umalis si Monkey sa nayon at pinaandar ang kotse ni Huang Feng. Pagkatapos, diretso siyang pumunta sa gilid ni Huang Feng. Nagsimula ang labanan, at ito ay napakatindi sa simula. Tila napagtanto ng hukbong rebelde na ang target ni Huang Feng ay ang mga geologist, kaya kahit alam nilang nasa loob ang mga tao ng Lone Wolf Mercenary Group, nag-aalala pa rin sila at gustong pumasok at kumpirmahin. Gayunpaman, halatang hindi sila makapasok. Hinarang ni Huang Feng ang pinto, at hindi tumigil ang baril sa kanyang kamay. Noong dumating siya dito dati, kumuha siya ng maraming armas at bala mula kay Feng Xiao, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bala. Marami rin siyang kinuhang granada at iba pang bagay. Sa makatuwid, sa pagharang ni Huang Feng sa pinto, ang mga taong iyon ay hindi makapasok. Sa oras na ito, alam din ng rebelding hukbo na may nangyari sa looban na ito. Ang mga tao ng Lone Wolf Mercenary Group na nagbabantay sa mga geologist ay tiyak na nakatagpo ng problema. Ang ibang mga tao ng Lone Wolf Mercenary Group na nakakalat sa labas ay gusto ding sumugod na parang baliw, ngunit lahat sila ay binugbog pabalik ni Huang Feng. Huang Feng, malapit na ako. Sa oras na ito, tumunog ang boses ni Monkey mula sa aparato ng komunikasyon ni Huang Feng. Nakita niya ang paparating na sasakyan. Naiintindihan, sagot ni Huang Feng. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagbagsak ng boses ni Huang Feng, narinig nila ang tunog ng sasakyang humahampas sa mga tao. Matapos malaman na ang kotse ni Huang Feng ay abnormal na matigas, si Monkey ay walang anumang intensyon na pahalagahan ito. Direkta siyang sumugod at pinaalis ang hukbong rebelde na nakaharang sa pinto. Bilasan mo at sumakay ka na sa kotse. Sigaw ni Unggoy. Ang kanyang sasakyan ay nakaharang sa pinto sa oras na ito. Ang pinto na nakaharap kay Huang Feng ay nabuksan, at ang kabilang panig ay nagtitiis sa pag-ulan ng mga bala sa labas. Kuya, sumakay na kayo sa sasakyan. Mabilis na sinabi ni Huang Feng sa ilang tao na nagtatago sa sulok. Siyempre, hindi sila nang ahas na tumutol sa mga salita ni Huang Feng. Alam nila na ang pananatili dito ay magiging pabigat lamang kay Huang Feng. Kaya naman isa-isa silang lumabas sa kanilang pinagtataguan at sumakay sa sasakyan. Dahil mas maraming tao, kahit na maluwag ang sasakyan ni Huang Feng, mahirap pa ring magkasya ang halos 10 tao ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi ito ang oras para magsaya. Kaya naman, nagsisiksikan ang lahat sa loob at halos hindi na magkasya. Boom! Nang pumasok ang huling geologist at isinara ang pinto, natapakan ni Monkey ang accelerator at biglang lumipad palabas ang sasakyan. Ilang rebelding sundalo sa paligid ang naalis, at hindi bababa sa ilang dosina sa kanila ang bumaril sa kotse. Gayunpaman, hindi pa rin nila mapinsala ang kotse. Damn, napakalakas ng sasakyan na ito, sabi ni Unggoy habang nagmamaneho palabas. Nagustuhan niya ang kotse ni Huang Feng sa sukdulan. Hindi lamang ito malakas, ngunit ang kakayahan nitong hindi tinatabla ng bala ay masyadong malakas. Ito ay tulad ng isang bakal na brilyante, makapangyarihan at nangingibabaw. Umalis na si Unggoy kasama ang mga tao niya. Maghanda na rin tayo sa paglabas. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Kung wala ang mga hostage sa kanyang tabi, biglang nakadama ng higit na pagkaluwag si Huang Feng. Okay, sagot ni Bai Xiaoro. Huang Feng, may kotse sa kaliwa mo, sabi ni Chi Hao kay Huang Feng. Sinabi ni Chi Hai kay Huang Feng mula sa kinatatayuan. Kung gusto nilang makawala sa pagkubkob,
tiyak na kailangan nila ng kotse. Kung hindi, hindi nila magagawang iwaksi ang rebelding hukbo. Kung tungkol sa pagpatay sa kanila, iyon ay mas imposible. Noong una ay inakala nila na ilang daang rebelde lang ang naririto, ngunit tila ang tunay na bilang ay mas malaki kaysa sa inaakala nila. Maaaring gamitin ni Huang Fang ang kanyang kakayahan sa pagtawag para patayin ang mga taong ito, ngunit hindi madaling patayin silang lahat. Bukod dito, ang mga baril sa mga kamay ng mga taong ito ay isang malaking banta sa kanilang ipinatawag na mga nilalang. Sa makatuwid, si Huang Fang ay may hilig na lumayas. Hindi naman kasi lubusang mapatay ang mga rebelding sundalong ito. Kabanata 13-14, pupunta ako dyan. Mag-retreat din kayo sa direksyong iyon, sabi ni Huang Fang. Sa oras na ito, lumabas na si Huang Fang sa looban. Napagtanto niya na may mga tao sa lahat ng dako sa paligid ng patio. Gayunpaman, malinaw na hindi siya mahanap ng mga taong ito ngayon dahil hindi siya nakikita. Gayunpaman, si Huang Fang, na hindi nakikita, ay hindi nang ahas na maging pabaya dahil napakaraming tao sa paligid. Ang mga taong ito ay pawang bumaril, at hindi niya magagarantiya na ang mga lumilipad na bala ay hindi tatama sa kanya. Sa makatuwid, maingat pa ring lumapit si Huang Fang sa kotse. Nang makitang wala na ang paglaban sa looban, nagsimulang sumugod ang mga rebelding hukbo at mga miyembro ng mersenaryong grupo. Hindi nagtagal, lahat sila ay sumugod sa looban, ngunit napagtanto nilang walang buhay sa loob. Ang mga hostage ay nailigtas, at ang mga miyembro ng Lone Wolf Mercenary Group ay patay na lahat. Chase! Saglit na nawala ng target ang mga rebelding hukbo at mersenaryong grupo kaya muli nilang itinuon ang paningin sa kalalabas lang na sasakyan. Pagkatapos, maraming tao ang nagmaneho sa direksyon kung saan umalis si Monkey. Siyempre, hindi lahat humabol sa kanila dahil nandito pa rin si Bai Xiaoro at ang iba pa. Nag-aaway pa rin ang dalawang panig, kaya ayaw nilang paalisin si Bai Xiaoro at ang iba pa. Pero, kumpara noon, halatang mas mahina ang lakas ng mga tanod dito, lalo na ang mga miyembro ng Mercenary Corps at ilan pang Special Forces. Umalis na rin sila para habulin ang sasakyan ni Monkey. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang gawain ay bantayan ang mga hostage. Kung ikukumpara kay Bai Xiaoro at sa iba pa, ang mga geologist ay halatang mas mahalaga sa kanila. Sa makatuwid, maayos na pumasok si Huang Fang sa kotse sa pagkakataong ito. Pagkatapos noon, sa wakas ay nagpakilala siya, pinaandar ang sasakyan, at nagmaneho papunta sa kinaroroonan ni Bai Xiaoro at ng iba pa. Sa oras na ito, nagtipon na si Bai Xiaoro at ang iba pa. Malapit sila sa isang bunker, umaasa sa bunker, at nakikipagpalitan ng putok sa hukbong rebelde. Sumakay ka na sa kotse. Inihinto ni Huang Fang ang sasakyan sa hindi kalayuan sa harap ng lahat at sinabi. Ordinaryong jeep lang ang minamaneho niyang sasakyan, at wala itong bulletproof features. Sa makatuwid, kung ito ay nataman ng masyadong maraming beses, ito ay malamang na ice trap. Si Bai Xiaoro at ang iba ay hindi nang ahas na mag-antala. Habang nagbasyot, lumapit sila sa kotse ni Huang Fang. Ngayon pa lang ay pinaputukan na nila ang mga humahabol na naantala ang kanilang pagtugis kay Unggoy. Pagkasakay ni Bai Xiaoro at ng iba pa sa kotse, hindi na nagpatagal si Huang Fang. Tinapakan niya ang accelerator at nagmamadaling lumabas. Pagkatapos noon, maraming sasakyan ang humabol sa kanila. Si Huang Fang ang namamahala sa pagmamaneho, habang si Bai Xiaoro at ang iba ay gumamit ng kanilang mga baril para barilin ang mga sasakyan sa likuran nila. Hindi nagtagal ay sumabog na ang lahat ng sasakyan sa likod nila. Siyempre, ito ay dahil walang masyadong maraming sasakyan na humahabol sa kanila. Sa kotse naman ni Monkey ang focus ng mga yon. Unggoy, iulat mo ang iyong lokasyon at sitwasyon. Matapos alisin ang mga humahabol sa likod nila, nagsalita si Bai Xiaoro sa tagapagbalita. Mga 10 kilometro ang layo ko sa nayon na iyon. Wala nang humahabol sa paligid. Napailing na lang ako, sabi ni Monkey. Sa oras na ito, ang puso ni Monkey ay mas nahilig sa kotse ni Huang Fang. Kung ito ay anumang iba pang kotse, ang kabilang partido ay naabutan ito, o ito ay nawasak sa panahon ng paghabol. Gayunpaman, ang kotse ni Huang Fang ay ganap na maayos. Nalaman ni Monkey na medyo maganda ang makina ng sasakyan. Madali itong umabot ng mahigit 400 kilometro. Bukod dito, ang kotse ay napaka-stable,
At ito ay hindi pakiramdam na ito ay lumulutang sa lahat. Dahil dito ay madaling napailing si Monkey sa mga humahabol. Bukod dito, tinansya ni Monkey na ang pinakamataas na bilis ng kotse ay tiyak na higit sa 400 kilometro. Ito ay tiyak na mas mabilis. Ito ay talagang isang banal na kotse, sabi ni Monkey na may damdamin. Matapos makuha ni Bai Xiaoro ang tiyak na lokasyon ni Monkey, ginabayan niya si Huang Feng na magmaneho. Habang nasa daan, maingat nilang iniwasan ang atensyon ng mga rebelding hukbo at mga mersenaryong grupo na humahabol kay Monkey. Sa huli, matagumpay nilang nakilala si Monkey. Hehe, Huang Feng, masyadong awesome ang sasakyan mo. I'm not willing to return it to you. Saan mo nakuha? Sabihin mo, kukuha din ako, nag-aatubili na sabi ni Monkey pagkatapos makita si Huang Feng. Talagang nagustuhan niya ang kotseng ito. Kung marami pang sasakyan, naramdaman ni Huang Feng na hindi imposibleng ibigay ito kay Monkey. Gayunpaman, mayroon lamang isang kotse. Bukod dito, ang kotse na ito ay may maraming iba pang mga lihim. Malinaw, hindi maaaring hayaan ni Huang Feng na malantad ang mga sikretong ito. Sa makatuwid, maaari lamang niyang bigan si Monkey. Gusto kong tingnan ang mineral na ugat at tingnan kung may pagkakataon, sabi ni Huang Feng pagkatapos nilang magkita. Hindi ka muna babalik, sabi ni Bai Xiaoro, bahagyang natigilan. Hindi ako pupunta, kailangan mo lang ibalik ang mga hostage. Hindi tayo malayo sa kampo, sabi ni Huang Feng. Sige, sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos, tumingin siya sa iba at sinabing, you guys drive the hostages back. Sasama ako kay Huang Feng sa mineral vein para tingnan. Leader, kayong dalawa lang. Masyado bang delikado? May hukbong nakatalaga malapit sa mineral vein. Napakahigpit nila tungkol dito, sabi ni Chi Hai. Tama. Ang pangunahing layunin ng mga taong ito ay upang labanan ang mineral na ugat. Sa makatuwid, tiyak na hindi sila magpapabaya sa kanilang pagbabantay, sabi ni Monkey. Ayos lang, magmamasid lang kami. Kung walang magandang pagkakataon, hindi kami gagawa ng hakbang, sabi ni Bai Xiaoro. Sige, mag-ingat kayo, sabi ni Monkey. Got it. Kailangan din kayong mag-ingat, sabi ni Bai Xiaoro. Kaya't muling naghiwalay ang dalawang panig. Nagpunta sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa mineral vein. Sa pagkakataong ito, minamaneho nila ang hover sports car ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang bulletproof function ng kotse na ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa maraming sitwasyon. Para naman kay Monkey at sa iba pa, kinuha nila ang mga hostage at sumakay sa isang kotse para bumalik sa kampo. Hindi naman sila kalayuan sa kampo. Pagdating nila sa kampo, maaari nilang tawagan ang mga tao sa loob para tulungan sila. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Dapat ay bumalik ka sa kanila, sabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro sa kotse. Ang ibig sabihin ng isa pang tao ay isa pang taong dapat alagaan. Sinabi ni Bai Xiaoro, bukod dito, naniniwala ako na kapag kasama ka, magiging maayos ako. Totoo yan. Tumango si Huang Feng at sinabi. Hanggat hindi papatay si Bai Xiaoro, magagamit niya ang mga bagay sa storage box para iligtas ang kanyang buhay. Sayang lang ang pera, dahil mismo sa kadahilanang ito na kapag gusto ni Bai Xiaoro na sumama sa kanila, hindi tumutol si Huang Feng. Kung hindi, nagpa siya si Huang Feng na mag-isa sa isang mapanganib na lugar. Nagmaneho ang dalawa hanggang sa mineral na ugat. Sa oras na ito, gabi na. Madilim ang paligid. Upang hindi malantad ang target, hindi binuksan ni Huang Feng ang mga ilaw ng sasakyan. Bilang isang first-class expert, kasama ang night vision device sa storage ring, walang problema para sa kanya na makita ang kalsada. Kabanata 13:15. Ayan na. Pagkatapos ng halos 3 oras na pagmamaneho, sa wakas ay nakarating na si Huang Feng sa kanilang destinasyon. Sa katunayan, ang kotse ay nagmamaneho sa autopilot patungo sa dulo. Ipinikit ni na Huang Feng at Bai Xiaoro ang kanilang mga mata at nagpahinga sa kotse upang mapanatili ang kanilang sarili sa pinakamagandang kondisyon. Makalipas ang mahigit 3 oras, nang huminto ang sasakyan, nagmulat ang dalawa at napatingin sa isang lugar sa hindi kalayuan sa harapan nila. Sa oras na ito, bagamat madaling araw na, puspusan pa rin ang paligid ng mineral na ugat. May mga ingay ng mga tao at sasakyan kung saan-saan. Malinaw na matapos makuha ng rebeldeng gobyerno ng militar ang pagmamayari ng mineral vein,
sinimulan na nilang hukayin ang mineral vein ng walang tigil. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. Matagal nang walang magandang ideya si Huang Feng. Kung tutusin, napakaraming kalaban dito. Imposibleng patayin silang lahat. Bukod dito, kahit napatayin niya silang lahat, hanggat hindi pa tuluyang napabagsak ang hukbong rebelde, magpapadala pa rin sila ng mga tao. At ang mga tao sa bansa ay malinaw na hindi papayag na isuko ang mineral na ugat na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong mahalaga para sa bansa. Bumalik na tayo, sinabi ni Huang Feng. Pagkatapos nating bumalik, hilingin sa mga opisyal na iyon na bigyan ako ng isang detalyadong listahan ng mga nangungunang opisyal ng rebelding pamahalaang militar. Gusto mo silang patayin? Nang marinig ni Bai Xiaoro ang mga salita ni Huang Feng, naunawaan niya ang plano ni Huang Feng. Oo, tumango si Huang Feng at sinabing, gusto kong patayin ang mga matataas na opisyal ng rebelding pamahalaang militar. Pagkatapos, hayaan ang ating hukbo at ang hukbo ng lokal na pamahalaan na maglunsad ng pag-atake. Sa ganitong paraan, posibleng mabawi ang kontrol ng mineral na ugat. Tungkol sa pagpatay, si Huang Feng ay lubos pa rin ang tiwala. Kaya niyang lumipad, makapagtago, at may lakas ng isang nangungunang eksperto. Kung gusto niyang pumatay ng isang tao, walang maraming tao sa mundong ito ang makakatakas sa kanya. Ang mga pinuno lamang ng iilang malalaking bansa sa mundo ang mahihirapang makalusot. Gayunpaman, sa atrasadong Afrika na ito, hindi inisip ni Huang Feng na siya ay mabibigo. Gayunpaman, ang pinakamahirap na pakikitungo dito ay talagang ang mga tao mula sa mga espesyal na departamento na ipinadala ng bansa. Ang mga taong ito ay pumapatay sa panahong ito. Nawalan tayo ng maraming commander, kaya natalo tayo ng kabilang panig. Sabi ni Bai Xiaoro, I know, so, I will also deal with those people. Casual na sabi ni Huang Feng. Ang nakaka-relax na tono na iyon ay parang pagpatay sa mga taong iyon ay walang pinagkaiba sa pagpatay ng manok. Walang pakialam, na pagpasyahan na niya ang buhay at kamatayan ng maraming tao. Sige, mag-ingat ka. Nag-isip sandali si Bai Xiaoro at sinabing, sa katunayan, alam din ni Bai Xiaoro na ang pagpatay ay hindi isang masamang ideya. Dati, ang kanilang panig ay pinaslang ng kalaban at nawala ng maraming commander, na nagdulot ng kaguluhan sa utos. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay binugbog pabalik. Ang husay ni Huang Feng ay halatang mas mahusay kaysa sa mga taong iyon. Kung siya ay pumunta sa assassinate, ang epekto ay magiging mas mahusay. Matapos tingnan muli ng dalawa ang mineral na ugat ay tumalikod na sila at bumalik. Malinaw, sa pagkakataong ito, bumalik sila ng walang tagumpay. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isip ni Huang Feng ay wala na sa mineral na ugat sa kanyang harapan. Sa halip, iniisip niya kung makakakuha siya ng ilang bihirang ores mula sa ibang mga espasyo. Pagkatapos ng lahat, sa ibang espasyo-oras, ganap niyang kontrolado ang dalawang bansa. Bagamat ang dalawang bansang ito ay hindi nakatulong sa kanya na kumita, ang mga mapagkukunan ng buong bansa ay kanya. Kaya naman, isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto niyang kontrolin ang buong bansa. Gayunpaman, maaari lamang niyang ipadala ang mga bagay mula sa realidad patungo sa ibang mga espasyo sa pamamagitan ng storage box. Hindi niya mailipat ang mga bagay mula sa ibang mga espasyo. Siyempre, magagawa rin niya ito sa pamamagitan ng exchange function ng storage box, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Sa katotohanan, ang mga bihirang ores na ito ay napakahalaga na. Sa storage box, mas mataas lang ang presyo nila. Kahit na napakayaman na ngayon ni Huang Feng, hindi niya kayang gumastos ng ganoon kalaki. Kasabay nito, kailangan din niyang isaalang-alang ang isa pang problema. Iyon ay, kung paano ipaliwanag ang pinagmula ng mga ores na ito. Hindi niya masabi na ang mga bagay na ito ay gawa lamang ng kanyang sarili. Para sa sikreto ng storage box, maliban sa kanyang pamilya at mga babae, hindi niya sasabihin sa iba, kaya kung paano ipaliwanag ito ay isang problema. Sa pagbabalik, pinili pa rin ni Huang Feng na magmaneho sa autopilot. Nag-iisip siya kung paano makakahanap ng angkop na dahilan. Anong wala? Ano ang iniisip mo? Tanong ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. Malinaw, nalaman niya na si Huang Feng ay tila nakatagpo ng ilang mga problema. Sa harap ni Bai Xiaoro, walang itinago si Huang Feng at sinabi sa kanya ang kanyang iniisip at pagdududa.
Napakaganda ng ideya mo. Kung maayos mo itong paandarin, pati yung mga matataas na tao ay magpapasalamat sa iyo. Sa panahong iyon, magkakaroon ka pa ng karapatang magsalita sa bansang ito. Tuwang-tuwa rin si Bai Xiaoro sa ideya ni Huang Feng. Sa oras na iyon, magiging mas madaling makuha ang pag-aproba ng pamilya ni Yumo. Sa tingin ko, gayon din, ngunit paano ko ipapaliwanag ang pinagmula ng mga ors na iyon? Medyo nahihirapang sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, hindi ito kasing hirap ng iniisip mo. Bahagyang ngumiti si Bai Xiaoro at sinabing, nakikita mo kung gaano kagulo ang Afrika. Bukod sa bansang ito, madalas din ang digmaan sa ibang mga lugar. Ang ilang mga gobyerno ay maaaring masira sa loob lamang ng ilang araw pagkatapos mamuno sa kapangyarihan. Ang dahilan ng lahat ng ito ay isa sa kahirapan, ngunit higit pa rito ay dahil sa mga mineral dito. Bagamat ang Afrika ay mahirap, mayroong maraming mga ugat ng mineral. Anong ibig mong sabihin? Tila may naisip si Huang Feng at nagmamadaling nagtanong. Ang Afrika ay paraiso ng mga mersenaryo. Kung tutusin, gustong lumaban ng mga lokal para sa teritoryo at digmaan. Hindi lang sila umaasa sa sarili nilang mga tao. Kaya naman, maraming mersenaryo dito. Marami ring mga sundalong mula sa ibang bansa ang lumalabas dito bilang mga mersenaryo. Hindi ba kayo makapagpalit ng mga alipin? Maaari mong palitan ng ilan at ilagay ang mga ito dito. Kahit wala silang identity, basta may lakas sila, magaling sila dito, sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos noon, huminto siya at nagpatuloy, sa oras na iyon, maaari mong kontrolin ang isang papay na rehimen sa pamamagitan ng mga mersenaryong iyon, o direktang kontrolin ang isang bansa. Ang bansa ay hindi kailangang malaki, hanggat ito ay umiiral. Sa oras na iyon, kung gusto mong mag-alok ng mga ors sa ibang mga puwang sa bansa, maaari mong gawin ito gamit ang pagkakakilanlan ng bansang ito. Sa oras na iyon, kailangan mo lamang na aminin ang mga opinyon ng mga bansang iyon, ito, basta huwag mong hayaang makapasok sa bansa ang mga mersenaryong iyon at gumawa ng gulo. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Bai Xiaoro, paulit-ulit na tumango si Huang Feng. Biglang lumino ang kanyang mga mata. Ang mungkahi ni Bai Xiaoro ay talagang isang paraan. Kabanata 13:16. Sa katunayan, ang mungkahi ni Bai Xiaoro ay katulad ng ginawa ni Huang Feng sa ibang mga espasyo. Sa ibang mga espasyo, kinokontrol din ni Huang Feng ang isang sandatahang lakas upang matiyak ang kanyang mga karapatan o maghanap ng mga kayamanan. Sa dalawa sa mga puwang na ito, ginawa niya ang mas matinding, na kontrolin ang kapangyarihang pampulitika ng dalawang bansa. Sa ganitong paraan, natural na mas madali para sa kanya na makuha ang mga kayamanan ng bansang iyon. Hindi ngayon lang nag-isip si Huang Feng sa direksyong ito dahil sa totoo lang, hindi niya naisip na ganap na kontrolin ang isang bansa. Pagkatapos ng lahat, ang mga bansang ito ay mayroon na ngayong matatag na kapangyarihang pampulitika. Mas mahirap ibagsak ang mga ito kaysa sa ibang mga espasyo. Gayunpaman, binaliwala lang ni Huang Feng na iba ang Afrika sa ibang mga lugar. Napaka-atres pa rin ang lugar na ito kumpara sa ibang mga lugar. Bukod dito, napakagulo pa rin ng maraming bansa rito, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong kontrolin ang mga bansang ito. Higit pa rito, dahil sa karanasan ni Su Pei noon, ayaw na ngayon ni Huang Feng na kontrolin ang isang bansa sa pamamagitan ng iba. Gusto niyang direktang kontrolin ang sarili nito. Sa karamihan, maaari siyang makipagpalitan ng puppet at ilagay ito sa entablado. Hanggat kinokontrol niya ang isang bansa, kung gayon, gaya ng sinabi ni Bai Xiaoro, kung mayroon siyang isang mersenaryong grupo sa likod niya, kung gayon ang bansa ay dapat natanggapin ito. Kahit sa maraming lugar, aasa sila sa kanya. Kung tutuusin, marami ring interes ang bansa sa ibang bansa. Hindi maginhawa para sa kanila na magpadala ng sarili nilang mga sundalo. Kung ang kanyang mersenaryong grupo ay sapat na malakas, kung gayon maaari siyang makipagtulungan sa bansa sa pambansang antas. Kapag tinanggap ng bansa na hindi direktang kinokontrol niya ang isang bansa, wala nang kainahinala kung magdadala siya ng mga mineral sa bansa sa pangalan ng bansa. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalaki o maliit ang isang bansa, palaging may ilang mga mapagkukunan. Not to mention, sa isang lugar tulad ng Africa, marami ng mineral veins. Kapag malaki ang naiambag niya sa bansa, tataas din ang karapatan niyang magsalita sa bansa. Mas madaling makuha ang pag-aproba ng pamilya ni Suyamo.
Kung tutuusin, ang pagkontrol sa isang bansa ay mas mahirap kaysa sa pagiging pinakamayamang tao sa bansa, lalo na kung ang bansang ito ay malaking tulong sa China. Sa makatuwid, ang panukala ni Bai Xiaoro ay lubos na magagawa. Kasabay nito, ito rin ay isang paraan upang patayin ang maraming ibon gamit ang isang bato. Makakatulong ito kay Huang Feng na malutas ang maraming problema. Baji, hinalikan ng excited na si Huang Feng ang mukha ni Bai Xiaoro at sinabing, masyado kang matalino. Magandang ideya ito. Gayunpaman, nang makitang matutulungan niya si Huang Feng, napakasaya niya. Siyempre, hindi niya makakalimutang paalalahanan si Huang Feng, gayunpaman, kailangan mong mag-ingat. Kung tutuusin, ang mga bansang ito sa Africa ay napakagulo at delikado pa rin. Maraming ahente ng mga bansa dito. Kung gusto mong ganap na makontrol ang isang bansa, hindi ito magiging madali. At saka, problema rin ang kulay ng balat. Hindi problema ang kulay ng balat. Kapag nagpapalitan ako ng mga alipin, hindi lang mga taong dilaw ang balat ang ipinagpapalit ko. Wala akong problemang makipagpalit sa mga taong itim. Sinabi ni Huang Feng, tungkol sa usaping pangkaligtasan na binanggit mo, alam ko rin na ang lugar na ito ay napakagulo. Gayunpaman, ang mga taong ipinagpalit ko ay lahat ay napakalakas, kaya hindi ito isang malaking problema. Buti naman naiintindihan mo. Pinaalalahanan lamang ni Bai Xiaoro si Huang Feng hanggat alam niya ito sa kanyang puso. Habang iniisip ito ni Huang Feng, lalo siyang nasa sabik. Hindi na siya nakapaghintay pa at agad niyang inihinto ang sasakyan. Pagkatapos, sa harap ni Bai Xiaoro, nakipagpalitan siya ng 30 second-rate na mga eksperto sa PEC. Ang bawat isa sa mga taong ito ay hindi mas mahina kaysa kay Bai Xiaoro. Higit sa lahat, ang mga taong ito ay hindi lamang mahusay sa pakikipaglaban, ngunit mahusay din sa lahat ng uri ng baril. Ibinigay ni Huang Feng ang mga armas at bala na kinuha niya kay Fang Xiao sa mga taong ito mula sa kanyang storage ring. Ang mga bagay na ito ay maituturing na magagamit ng mabuti. Pagkatapos nito, hinayaan ni Huang Feng ang mga taong ito na umalis sa bansang ito at pumunta sa ibang mga bansa upang maghanap ng mga pagkakataon. Sa kanilang mga husay, hindi naging problema ang pagkuha ng ilang sasakyan. Ang bilis mo talaga. Sa pagtingin sa likuran ng mga taong umaalis, sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga ni Huang Feng ang sinabi nito. Napakabilis niyang ipinagpalit sa mga aliping iyon. At saka, puro itim ang mga taong iyon. Sa tulong ng ganitong kulay ng balat, kung gusto nilang kontrolin ang isang bansa, kumpara sa ibang puwersa, malaki ang bentahe nila. Hindi madaling kontrolin ang isang bansa. I just want them to start as soon as possible, sabi ni Huang Feng. Dati, nakagawa na siya ng mga katulad na bagay sa ibang mga espasyo. Siyempre, alam niya na hindi madali ang pagkontrol sa isang bansa. Bukod dito, sa katotohanan, ang sitwasyon ay mas komplikado at maaaring tumagal ng mas maraming oras. Siyempre, ang halaga ng pagpapalitan ng mga taong ito sa pagkakataong ito ay hindi maliit. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ni Huang Feng. Kung kaya niyang kontrolin ang isang bansa, kumita na sana siya. Kung tutuusin, ang bansa dito ay mayaman sa mga mapagkukunan. Sa katunayan, kung maaari siyang makakuha ng maraming bagay mula sa ibang mga espasyo ngayon, kung gayon ang dalawang bansang kinokontrol niya ay maaari nang magdala sa kanya ng mga benepisyo. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay na mag-upgrade muli ang storage box. Sana ay makapagbukas ito ng function para makakuha ako ng maraming bagay mula sa ibang mga espasyo. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro, kahit na wala itong function, kung makokontrol mo ang isang bansa, ito ay magiging napakabuti para sa iyo. Sabi ni Bai Xiaoro, tumango si Huang Feng. Tama si Bai Xiaoro, kahit na hindi siya makakuha ng maraming bagay mula sa ibang mga espasyo, ang pagkontrol sa isang bansa ay magdudulot ng maraming benepisyo kay Huang Feng. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Hindi inaasahan ni Huang Feng na gagawa siya ng ganoong kaayusan pagdating niya sa Africa. Maaari itong ituring na pakinabang. Siyempre, ang kailangan niyang gawin ngayon ay patayin ang mga nakatataas ng rebelding hukbo sa lalong madaling panahon at tulungan ang lokal na pamahalaan at ang mga tao sa bansa na mabawi ang kontrol sa mineral na ugat. Nang bumalik sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa istasyon, umaga na ng sumunod na araw.
Bagamat walang napala sina Huang Feng at Bai Xiaoro, hindi nabigo ang mga tao. Nakakatuwang makita silang nakabalik ng ligtas. Sa orihinal, hindi nila inaasahan na si Huang Feng at Bai Xiaoro ay makakamit ng marami sa mineral na ugat. Pagkatapos noon, hinanap ni Bai Xiaoro ang taong namamahala sa hukbo ng lokal na pamahalaan, gayon din si Fang Xiao. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa plano at kahilingan ni Huang Feng, umaasang makapagbibigay sila ng listahan ng mga pangalan. Siyempre, sinuportahan ng hukbo ng lokal na pamahalaan ang kahilingan ni Huang Feng. Kung tutuusin, marami sa kanilang mga tao ang pinatay ng kabilang partido. Kaya naman, umaasa rin silang maghiganti. Kaya lang wala silang lakas para gawin iyon noon. Ngayong nagkusa na si Huang Feng na banggitin ito, tiyak na makikipagtulungan sila. Kabanata 13-17, sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong ni Fang Xiao kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na bagay. Kinailangan nilang pumunta ng malalim sa teritoryo ng kalaban. Napakadelikado noon. Kung hindi sila mag-iingat, haantong sila sa sitwasyon ng buhay at kamatayan. Natapos na ni Huang Feng ang misyon sa pagkakataong ito. Kasabay nito, miyembro din siya ng National Security Agency. Talagang kailangan ni Fang Xiao na magmalasakit kay Huang Feng. Hindi siya tulad ng mga puwersa ng lokal na pamahalaan, na umaasa sa pagtupad ni Huang Feng sa misyong ito. Kung mapatay nila ang isa sa mga tao ng kalaban, iisipin ng mga taong iyon na sulit ito. Anyway, hindi kakampi ang mga taong namatay. Walang problema, kumpiyansa na sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, ang listahan na ibibigay mo sa akin ay dapat na detalyado hanggat maaari. Kung may karagdagang impormasyon, magiging mas maayos ang aking operasyon. Tumango si Fang Xiao. Tila, sumang-ayon siya sa pahayag ni Huang Feng. Isa siyang tunay na sundalo. Siyempre, naunawaan niya ang kahalagahan ng impormasyon. Ang isang maling impormasyon ay maaaring makasira ng digmaan. Susubukan kong ibigay sa iyo ang pinakatumpak at detalyadong impormasyon, sabi ni Fang Xiao, sabi ni Fang Xiao. Mas matagal na siyang nandito kaysa kay Bai Xiaoro at sa kanyang team. Sa makatuwid, natural na mas alam niya ang tungkol sa mga bagay dito. Naunawaan ni Fang Xiao ang kahalagahan ng impormasyon. Hindi siya masyadong nagtiwala sa mga puwersa ng lokal na pamahalaan. Ang mga taong iyon ay hindi masyadong propesyonal. Kaya naman, maraming impormasyon ang nakuha pagkatapos niyang pumunta rito at ayusin ang mga tao na magtanong tungkol dito. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng katumpakan, ito ay nagkakahalaga pa rin ng pagtitiwala. Salamat, sabi ni Huang Feng. Ang taong dapat magpasalamat sa iyo ay dapat ako. Nandito ka para tulungan kaming malutas ang problema, sabi ni Fang Xiao. Sa una, ang usapin dito ay ang kanilang usapin. Gayunpaman, dahil ang kabilang panig ng rebelding hukbo ay may mga miyembro mula sa mga espesyal na organisasyon mula sa ibang mga bansa, naramdaman nilang hindi sila mananalo. Kaya naman humingi sila ng tulong sa kanilang bansa na naging dahilan ng pagdating ng National Security Agency. Sa makatuwid, sa mahigpit na pagsasalita, si Huang Feng at ang iba pa ay talagang narito upang tulungan siyang malutas ang problema. Nandito sila para tulungan sila. Pagkatapos makipag-ayos kay Fang Xiao at sa iba pa, sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay pumunta sa iba pang miyembro ng team. Sa gamot na ipinagpalit ni Huang Feng, wala silang anumang malalaking problema. Ang tanging natitira ay upang gumaling. Sinabi ni Bai Xiaoro sa lahat ang tungkol sa plano ni Huang Feng, at lahat ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na makilahok. Para sa pagpaslang na ito, sapat na si Huang Feng lamang. Magpahinga kayong lahat ng ilang araw. Pagkatapos, hintayin ang ganting pag-atake sa hukbo. Sabi ni Bai Xiaoro. Ang ideya ng pag-arte mag-isa ay kay Huang Feng din. Gayunpaman, kung sasabihin niya sa iba, hindi ito kapanipaniwala. Si Bai Xiaoro ang magsasabi nito. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng pangkat. Ang kanyang mga salita ay magkakaroon ng epekto sa lahat. Alam din ni Bai Xiaoro ang sikreto ni Huang Feng, kaya naiintindihan niya na kadalasan, mas maginhawa para kay Huang Feng na kumilos ng mag-isa. Kahit na nakatagpo siya ng panganib, magagamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang makatakas. Kung may iba pang nakapaligid sa kanya, mas abala. Team leader, alam kong makapangyarihan si Huang Feng, pero masyadong delikado para sa kanya na magsagawa ng ganoong delikadong misyon ng mag-isa, sabi ni Monkey.
Tama, team leader. Let us go together. We're not injured. It'll be more convenient with more people, sabi ni Chi Hai. Hindi na kailangan. Umiling si Bai Xiaoro at sinabing, mas mainam para kay Huang Feng na gawin ang misyon na ito ng mag-isa. Makakatiyak kang mahusay siya sa pagpatay at pagbabalat kayo. Kahit na may panganib, makakatakas siya ng maayos. Hindi magandang magkaroon ng masyadong maraming tao. Okay, sabi ni Unggoy. Dahil pinilit ni Bai Xiaoro, wala na siyang masabi pa. Noong una ay pinilit niyang pumunta dahil nag-aalala siya kay Huang Feng. Gayunpaman, ang mga salita ni Bai Xiaoro ay makatwiran. Para sa pagpatay, mas maraming tao ang hindi mas mahusay. Kung si Huang Feng ay talagang bihasa sa assassination at disguise, ito ay talagang magiging mas maginhawa. Napakabilis ng mga kilos ni Fang Xiao. Hindi nagtagal para magdala siya ng mas detalyadong impormasyon kay Huang Feng. Kasabay nito, nagdala siya ng iba't ibang armas at bala para mapili ni Huang Feng. Si Huang Feng ay likas na hindi magalang. Kung ang mga bagay na ito ay ipinagpalit ng kanyang sarili, ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Kung kukunin niya ang mga ito mula kay Fang Xiao, ito ay magiging mas maginhawa. Matapos basahin ni Huang Feng ang impormasyon, hindi siya nagpahinga ng matagal at umalis sa base. Sa pagkakataong ito, umalis siyang mag-isa at pinaandar ang kanyang sports car na nag-iwan ng malalim na impresyon sa mata ng maraming tao. Tumayo si Bai Xiaoro sa pasukan ng base at pinanood si Huang Feng na umalis. Bagamat alam niyang hindi maliit ang kakayahan ni Huang Feng, sa pagkakataong ito, ang misyon ni Huang Feng ay lubhang mapanganib, kaya hindi maiwasan ni Bai Xiaoro na mag-alala. Bukod dito, ang pag-aalalang ito ay hindi masasabi sa iba. Naitago lamang niya ito sa kanyang puso at tahimik na tiisin itong mag-isa. Huang Feng, dapat ligtas ka. Nanalangin si Bai Xiaoro sa kanyang puso. Napakataas pa rin ang kahusayan sa trabaho ni Huang Feng. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa base, dumating ang balita ng isang mataas na ranggo na general ng hukbong rebelde na pinaslang. Sinusubukan ng mga rebeldeng hukbo na hulihin ang pumatay, ngunit ang nakakagulat ay hindi nila alam kung sino ang mamamatay tao. Ang alam lang nila ay lumitaw ang sports car na nagligtas sa ilang geologist malapit sa tirahan ng rebeldeng general ng hukbo. Nang kumalat ang balita kay Fang Xiao at sa iba pa, lahat ay nasa sabik. Hindi nila inaasahan na ganoon kabila si Huang Feng. Bukod dito, pinatay niya ang isang mataas na general pagdating niya, na napakahusay na takutin ang kabilang panig. Bukod dito, ito ay napakabuti para sa kanila. Hindi tumigil ang mga aksyon ni Huang Feng. Mula sa araw na iyon, sinumang general na lalabas sa kanyang listahan ay papatayin ni Huang Feng sa iba't ibang paraan gaano man kahigpit ang seguridad sa kanilang paligid. Ang mga taong iyon ay namatay sa iba't ibang paraan, at ang reputasyon ni Huang Feng ay lumago sa mga sundalo sa magkabilang panig. Gayunpaman, maliban sa ilang tao, hindi alam ng iba ang tiyak na pagkakakilanlan ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa paghanga at takot ng mga sundalo sa magkabilang panig para sa kanya. Nagpatuloy ang mga pagkilos ni Huang Feng sa loob ng ilang araw, na nagparamdam sa hukbo ng rebeldeng hindi secure. Naunawaan na nila ang iniisip ni Huang Feng, kaya lahat ng nasa gitna at matataas na general ay nag-aalala sa kanilang mga puso. Natakot sila na mahanap sila ni Huang Feng. Bastard, tawagan kaagad ang mga tao na makipag-ugnayan sa mga mersenaryong grupo na iyon at sa mga espesyal na puwersa ng United States, the Rising Sun City, at iba pang mga bansa. Hayaan silang kumilos kaagad at patayin ang maldita na iyon. Gusto ko siyang mamatay kaagad. Galit na galit ang pinuno ng hukbong rebelde sa sarili niyang mansyon. Sa oras na ito, nasa paligid ng kanyang mansyon ang mga armadong sundalo. Hindi lamang ang mga nasa gitnang ranggo at matataas na general ang natakot, ngunit maging siya, ang pinuno, ay labis ding natatakot kay Huang Feng. Kaya naman, kahit saan man siya pumunta ngayon, may grupo ng mga tao sa paligid niya. Kahit na ang pagpunta sa banyo ay walang pagbubukod. Sa kanyang pagtulog, mahigit 10 tao ang nakatayo sa tabi niya na nanunood. Talagang natakot siya kay Huang Feng. Kabanata 13:18. Kagalang-galang na Pangulo. Sa tabi ng pinuno ng rebeldeng hukbo, sinabi ng isang lalaking naka-uniforme ng militar, nakipag-ugnayan na ako sa mga taong iyon noon, ngunit wala silang paraan upang mahuli ang assassin.
Bukod dito, sa panahong ito, ang bilang ng mga taong namatay ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa atin. Hindi nagsisinungaling ang taong ito. Si Huang Feng ay walang kahit katiting na kagandahang loob sa mga matandang kalaban ng National Security Agency. Hanggat nagkita sila, at ang bilang ng mga tao sa kabilang panig ay hindi masyadong marami, madaling mapupuksa sila ni Huang Feng. Ito ay maaaring ituring bilang paglutas ng ilan sa mga problema ng National Security Agency. Sa panahong ito, talagang sinusubaybayan ng mga taong iyon ang kinaroroonan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang mga aksyon ni Huang Feng ay seryosong nakaapekto sa pamumuno ng rebeldeng hukbo. Kung pinatay lang ni Huang Feng ang isa o dalawang matataas na opisyal, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa hukbong rebelde. Sa bansang ito na sinira ng digmaan, napaka-normal para sa ilang tao na mamatay. Kahit na ang mga taong ito ay matataas na opisyal, hindi ito makakaakit ng pansin. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay sobra-sobra. Hindi siya tumigil pagkatapos pumatay ng ilang tao. Gusto niyang patayin ang lahat ng mid-level at matataas na opisyal ng rebeldeng hukbo. Kung ang mga opisyal man ang humarap sa mga usapin sa politika o ang mga general na namuno sa hukbo, lahat sila ay papatayin niya. At saka, kung may bagong tao sa kapangyarihan, papatayin din niya ito. Malinaw na sinasabi nito sa lahat na hanggat sinuman ang naging mataas na opisyal ng rebeldeng hukbo, mamamatay sila. Sa makatuwid, ang mga aksyon ni Huang Feng ay nakaapekto sa interes ng mga bansang nasa likod ng hukbong rebelde. Kailangan nilang pigilan ang mga aksyon ni Huang Feng sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Malamang na ang buong hukbo ng rebelde ay pupuksin ni Huang Feng. Dahil doon, sa panahong ito, ang mga espesyal na puwersang iyon ay nagsisikap na mahuli si Huang Feng. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagtagumpay. Kung napakaraming tao, palaging makakataka si Huang Feng. Kung kakaunti lang ang tao, isa-isa silang matatalo ni Huang Feng. Dahil doon, marami sa mga espesyal na puwersang iyon ang namatay sa panahong ito. Ang kanilang pagkamatay ay hindi bababa sa mga namamatay sa matataas na opisyal ng rebeldeng hukbo. Ang ganitong uri ng tumataas na bilang ng mga namamatay ay nakakuha din ng atensyon ng maraming bansa. Pagkatapos ng lahat, nagpadala sila ng mga tao dito upang makakuha ng mga benepisyo, hindi upang magpadala ng kanilang sariling mga sundalo upang mamatay. Ang mga kinakailangang pagkamatay ay katanggap-tanggap, ngunit kapag ang bilang ng mga namamatay ay patuloy na tumaas, ang mga politiko sa kanilang mga bansa ay makakaharap din ng maraming panggigipit. Sa makatuwid, ang mga tao sa ilang mga bansa ay naisip pang ang umatras, ngunit hindi pa sila ganap na nakapagpasya. Basura, lahat ng basura. Itinulak ng pinuno ng hukbong rebelde ang mga bagay na nasa mesa sa harapan niya sa lupa. Pagkatapos, umungol siya sa sarili niyang bulwagan, yung mga dumb bastards. Pagdating sa paghingi ng benepisyo, mas mabilis ang bawat isa kaysa sa isa. Ngayong oras na para gamitin sila, wala ni isa sa kanila ang kapaki-pakinabang. Talagang napakatalino ng pinuno ng hukbong rebelde. Bagamat siya ang pinuno ng rebeldeng hukbo sa ibabaw at may maraming kapangyarihan at benepisyo, kailangan niyang maging maingat sa pakikitungo sa mga tao mula sa ibang mga bansa na nasa likuran niya. Isa lamang siyang ahente na pinili ng mga taong iyon. Maraming benepisyo ang napunta sa bulsa ng mga taong iyon, at wala siyang makukuhang malaki. Kapag ang mga taong iyon ay kumuha ng pera, ang bawat isa ay mas mabilis kaysa sa isa. Ngayon na sila ay walang silbi kapag oras na para gamitin ang mga ito, kahit sino ay magagalit ng husto. Mr. President, please be careful with your words. Pinaalalahanan siya ng opisyal. Agad na napatigil sa pagsasalita ang pinuno ng rebeldeng hukbo. Alam din niyang sa mata ng mga nasa likod niya ay wala siya. Kung galitin niya ang mga ito, tiyak na hindi sila tututol sa pagpapalit ng mga tao para maging ahente nila. Palakasin ang seguridad sa paligid ng bawat mataas na opisyal. Bilang karagdagan, makipag-ugnayan sa mas maraming tao mula sa mga espesyal na puwersa at subukang mahuli ang bastard na iyon sa lalong madaling panahon, sinubukan ng pinuno ng rebeldeng hukbo na pakalmihin ang kanyang sarili at sinabi. Oo, sagot ng opisyal. Walang maraming nakaligtas na matataas na opisyal, kasama siya. Sa makatuwid, kahit na ito ay upang palakasin ang mga puwersang panseguridad,
hindi na kailangang ayusin ang masyadong maraming trabaho. Pagkatapos ng ulat, umalis ang opisyal. Pagod na nahiga sa sofa ang pinuno ng hukbong rebelde. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "May tao, linisin mo ang lugar na ito." Hindi nagtagal, pumasok ang isang katulong. Ang taong ito ay isang matandang lalaki sa bahay ng pinuno at matagal nang sumusunod sa pinuno. Gayunpaman, kahit nang pumasok siya, sinuri pa rin siya ng mga nakapaligid na gwardya ng mahabang panahon. Matapos makumpirma na wala siyang dalang armas, pinapasok siya. Lumapit ang katulong sa tabi ng pangulo, bahagyang tumingkayad, at nagsimulang linisin ang mga bagay sa sahig. Dahil may nalaglag na tasa sa paa ng pinuno ng hukbong rebelde, lumapit siya sa pinuno at mas lumapit pa sa kanya. Hindi naramdaman ng pinuno ng rebelding hukbo na may mali dito. Gayunpaman, sa sandaling yumuko siya, tumama ang palad ng katulong sa posisyon ng puso ng pinuno ng rebelding hukbo. Ito ay tila hindi masyadong malakas, ngunit ang aktwal na epekto ay medyo malakas. Ito ang buong puwersa ng pag-atake ng katulong. Ang pinuno ng rebelding hukbo ay nagkaroon lamang ng oras upang imulat ang kanyang mga mata. Wala man lang siyang oras na magsalita bago siya namatay. Kung may maghihiwalay sa kanyang katawan, makikita nila na ang kanyang puso, kasama ang iba pang mga organo, ay nabasag sa isang iglap. Agad siyang namatay. Ipinikit muli ng alipin ang mga mata ng rebelding pinuno ng hukbo. Pagkatapos, dinampot niya ang tasa ng tsaa sa sahig at tumalikod para umalis. Ang buong proseso ay hindi umabot ng higit sa 1 minuto. Sa mata ng mga gwardya, nakahiga pa rin sa sofa ang pinuno ng rebelding hukbo na nakapikit para magpahinga. Walang nakapansin ng kakaiba. Pagkaalis ng katulong sa bulwagan, pinunasan niya ang kanyang mukha at nagpakita ng isa pang mukha. Si Huang Feng iyon. Kakagamit lang ni Huang Feng ng isang skill na ipinagpalit niya, ang Art of the Skies. Nadama ni Huang Feng na ang Art of the Skies na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Hindi lamang ito magagamit sa oras na ito, ngunit maaari rin itong magamit sa maraming sitwasyon. Sa makatuwid, kahit na ang presyo ay napakamahal, ipinagpalit pa rin ito ni Huang Feng. Napatingin si Huang Feng sa vilya sa likod niya. Pagkatapos noon, nagtago siya sa dilim sa gilid. Pagkatapos, bumangon siya sa hangin at lumipad patungo sa lugar kung saan kakaalis lang ng mataas na general. Gabi na noon. Ang pangitain ay hindi maganda sa lugar na ito, at walang radar. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Huang Feng na siya ay matuklasan. Hindi nagtagal, sa maputik na kalsada, may isang abandonadong sasakyan at 2 tahimik na bangkay. Kinabukasan, kumalat sa buong bansa ang isang nakakagulat na balita. Ang pinuno ng rebelding hukbo at ang kanyang unang general ay napatay lahat kagabi. Kung tungkol sa mga taong pumatay sa kanila, walang nakakaalam. Kabanata 13:19. Hindi na tayo pwedeng manatili sa lugar na ito. Masyadong delikado. Sa isang partikular na istasyon, mahigit 100 tao mula sa Delta Force ang magkasamang nakaupo. Ilang araw na ang nakalipas, mahigit 20 sila. Ngayon, 100 na lang ang natitira. Ang mga nawala ay talagang naglaho at tuluyan nang umalis sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Huang Feng. Ang mga taong ito ay nakatanggap lamang ng balita na ang pinuno ng rebelding hukbo ay pinatay sa kanyang sariling tahanan. Bukod dito, nasa ilalim ito ng proteksyon ng maraming gwardya. Ang mga gwardya na iyon ay walang napansing kakaiba, at namatay siya ng ganoon. Kasabay nito, namatay din ang pinakamataas na general ng hukbong rebelde. Ang pagkamatay ng 2 taong ito ay direktang nagdulot ng kaguluhan sa buong hukbong rebelde. Maraming mga tao na may lihim na motibo ang nagsimulang magplano ng palihim. Gayunpaman, kahit sino pa ang huling pinuno ng hukbong ito, ang kanilang lakas ay nabawasan ng husto kumpara sa dati. Pagkatapos ng lahat, ang bagong pinuno ay tiyak na hindi masisiyahan ang lahat. Sa makatuwid, tiyak na may mga tao na sasamantalahin ang pagkakataong maging malaya. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay nagsasagawa ng mga pagpatay. Kaya naman, masasabing ang rebelding hukbong ito ay umiral lamang sa pangalan. Kahit na umiiral pa ito, hindi nito magagawa ang anumang bagay na malaki. Sa makatuwid, walang gaanong kahulugan para sa mga taong ito na manatili dito. Kasabay nito, kung mananatili sila rito,
kailangan nilang harapin ang pagpaslang kay Huang Feng sa lahat ng oras. Ito ay naging imposible para sa kanila na magbantay laban. Tila walang ibang kinalabasan kundi ang kamatayan. Sa makatuwid, maraming mga tao mula sa mga espesyal na departamento ng ibang mga bansa ang naisip na umalis sa lugar na ito sa oras na ito. Ito ay dahil napagtanto nila na walang silbi ang pananatili dito. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng saloobin ang magkakaroon ng bagong pinuno ng hukbong rebelde? Sino ang nakakaalam kung kailan lilito muli ang nakatagong asasin? Ang pagkamatay ng pinuno ng rebeldeng hukbo at ng kanyang pinakamataas na ranggo na general ay nagdurog din sa huling dayami sa puso ng maraming opisyal ng gobyerno mula sa ibang mga bansa na nagpadala ng mga tao sa lugar na ito. Noong una, may balak silang bawiin ang kanilang mga tropa. Ngayong namatay na ang dalawang mahahalagang taong ito, natural na hindi na sila magpapatuloy sa pagpipilit. Ito ay dahil, sa kanilang opinyon, walang kahulugan sa paggawa nito. Sa makatuwid, isa-isang umalis sa magulong bansang ito ang mga tao mula sa mga espesyal na departamento. Gayunpaman, mayroong isang organisasyon mula sa isang bansa na walang balak umalis. Sinasabi mo bang hindi tayo papaalisin ni boss? Sa isang partikular na gusali, nagtipon ng ilang nakaligtas na miyembro ng Red Hat para pag-usapan ang isang bagay. Gayunpaman, sa kanilang pangit na ekspresyon, makikita na hindi sila maganda ang kalooban. Tama, hindi lang kami papayagan ni boss na umatras, magpapadala rin siya ng mga reinforcement. Malapit nang dumating yung mga reinforcement, one of the middle-aged men said. Anong iniisip ni boss? Ang mga tao mula sa ibang mga bansa ay halos lahat ay umatras. Bakit ba siya nagpupumilit pa? Naguguluhang tanong ng isa. Naiintindihan naman. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagsalita noon ay nagsabi, naaalala mo pa ba na ang National Security Agency ng Huaxia ay pumasok sa aming punong tanggapan at ninakaw ang impormasyon? Bagamat walang ebidensya para sa pagpaslang na ito, malamang na ginawa ito ng Huaxia National Security Agency. Malaki ang posibilidad na ito ay ginawa ng taong nanloob sa ating himpilan noong nakaraang pagkakataon. Noong nakaraan, ang aming boss ay nawalan ng mukha. This time, dapat gusto niyang ibalik ang mukha niya rito. Panipi, hindi ibig sabihin na biro ang buhay natin. May isang taong hindi nasisiyahan na nagsabi, ang taong nagsasagawa ng pagpaslang ay halatang napakalakas. Marunong din siya sa pagpatay at pagbabalat kayo. Sa magulong lugar na ito, wala tayong magagawa sa kanya. Kahit ngayon, hindi natin alam kung gaano karaming tao ang naruroon at kung ano ang hitsura nila. Sa kasong ito, ano ang naghihintay sa kamatayan sa pananatili? Mayroon pa ring pagkakaiba, ngunit mayroon pa tayong pagkakataon na patayin siya, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dapat nandito na ang reinforcements mamayang hapon. May mga kapatid na bihasa sa pagresolba ng mga kaso. Dapat mahanap nila ang nagtatago sa dilim. Katatapos lang magsalita ng taong ito, biglang may hinagis na granada. Pagkakita ng taong iyon, sumigaw agad siya, mag-ingat ka, may granada. Pagkatapos nito, ang tao ay handa nang tumakbo sa labas. Ganon din ang ginawa ng iba. Sa oras na ito, medyo nalilito din sila. Alam nilang darating ang miyembro ng National Security Agency na nagtatago sa dilim para patayin sila. Sa makatuwid, gumawa sila ng mahigpit na pag-aayos sa paligid ng gusaling ito. Hindi lamang mayroong mga nakatagong gwardya, ngunit mayroon ding mga surveillance camera at mga mina na nakabaon sa lupa upang maiwasan ang ibang partido na makalusot. Gayunpaman, ngayon ay dumating muli ang pag-atake ng kabilang partido, ngunit hindi man lang sila nakatanggap ng anumang babala. Ito ang nagpagulat sa kanila. Nabigo ba ang lahat ng paghahandang iyon? Gayunpaman, kahit na ano, ang unang bagay na dapat gawin ngayon ay ang pagtakas mula rito. Ang iba pang mga bagay ay maaaring harapin sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, nang tumakbo ang unang tao sa pintuan, nakita niya ang isang figure sa harap niya. Bago pa niya makita ng malinaw ang mukha ng kausap ay sinuntok na siya pabalik. Pagkatapos nito, ganoon din ang pagtrato sa kanyang mga kasama. Walang nakaiwas dito. Hindi. Napasigaw ang taong nasuntok pabalik. Boom! Sa oras na ito, sumabog ang granada. Hindi isa, kundi 4 o 5 granada ang halos sabay na sumabog. Dahil may mga taong nakaharang sa pinto sa labas,
walang sinuman sa mga miyembro ng Red Hat ang nakaalis ng maayos. Lahat sila ay namatay on the spot. Nang mawala ang makapal na ulap, dahan-daang lumitaw ang figure ni Huang Feng. Napatingin siya sa magulong eksena sa lupa. Hindi naman gaanong nagbago ang mukha niya. Maraming beses na niyang nakita ang ganitong eksena sa pamilya Duan. Bukod dito, mayroong lahat ng uri ng mga sitwasyon. Wala na siyang pakialam dito. Matapos kumpirmahin na walang buhay na tao sa eksena, nakahanap si Huang Feng ng isang lugar na mapagtataguan. Kanina lang siya nandito, pero hindi siya napansin ng mga taong ito. Kaya naman, alam din niyang may mga reinforcement ang mga taong ito. Tungkol sa mga minahan na mataas ang pag-asa ng mga taong ito, hindi sila ginalaw ni Huang Feng dahil lumipad siya. Para naman sa mga hidden sentry at surveillance camera, napatay na niya ang mga ito. Hinarang din niya ang mga surveillance camera. Sa makatuwid, ang mga bagay na inihanda ng mga taong ito ay walang silbi sa kanya. Sa hapon, 3 Hummer ng militar ang nagmaneho mula sa malayo at huminto sa harap ng gusali. "Boss, nakarating na po kami." Gayunpaman, walang dumating para sunduin kami. Hindi rin namin sila makontak. Baka may nangyari. Sa ilang taong bumaba sa sasakyan, ang isa sa kanila ay gumagamit ng satellite phone para makipag-ugnayan kay host. Kabanata 1320, "Let's go and take a look. What's wrong with them?" Sabi ni host na may pangit na ekspresyon. Sa panahong ito, paulit-ulit siyang nakakatanggap ng balita na pinaslang ang kanyang mga subordinate. Ito ang naglagay sa kanya sa napakasamang kalooban. Ang lalong nagpahirap sa kanya na tanggapin ay ang serye ng mga pagpaslang na ito ay tila ginawa ng mga tao mula sa National Security Agency ng Huaxia. Nang maisip niya ang National Security Agency ng Huaxia, hindi na makapaghintay si host na sirain ang organisasyong ito. Dahil sa organisasyong ito, muntik na siyang maging biro sa mata ng mga politikong iyon. May nag-iisang nakapasok sa headquarters at nagnakaw pa ng kung ano sa ilalim ng kanyang ilong. Ito ay tiyak na kahihiyan ng kanyang buhay. At ngayon, ang mga tao mula sa National Security Agency ay talagang pinapatay pa rin ang kanyang mga nasasakupan. Kahit anong bantay niya sa mga ito, wala itong silbi. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagkamuhi sa National Security Agency, nagbigay si host ng isang utos na ganap na naiiba sa mga espesyal na pinuno ng departamento ng ibang mga bansa. Ang mga tao mula sa ibang mga bansa ay lumilikas, ngunit nagpasya siyang magpatuloy sa pagpapadala ng mas maraming tao doon. Dapat niyang patayin ang lahat ng tao mula sa National Security Agency ng Huaxia doon. Gayunpaman, ang nagpalubog sa kanyang puso ay ang kanyang mga tropa ng pampulakas ay tila nakatagpo ng ilang problema pagdating nila doon. Sa oras na ito, hindi niya makontak ang kanyang mga nasasakupan, na nagbigay sa kanya ng masamang premonition sa kanyang puso. "Oo," sagot ng mga pampulakas. Pagkatapos nito, lahat ng mga reinforcement na ito ay nagkarga ng kanilang mga baril at maingat na lumapit sa gusali. Ito ang kanilang likas na reaksyon dahil naramdaman din nila na ang kanilang mga kasama ay maaaring magkaroon ng ilang gulo. Nangangahulugan ito na ang lugar na ito ay hindi naligtas, kaya kailangan nilang mag-ingat. Boom! Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng mga taong ito ay pagdating pa lang nila sa gusali, bago sila makalusot ay may natapakan ang mga landmine sa lupa. Hindi maliit ang lugar ng minahan na ito, at sunod-sunod na sumabog ang mga landmine. Ang mga tao sa kanilang panig ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react, at higit sa kalahati sa kanila ay nasugatan ng mga landmine. Patuloy na umalangaw ang mga hiyawan. Pagkatapos, bago mawala ang makapal na usok, isa pang itim na figure ang sumugod. Ang punyal sa kanyang kamay ay patuloy na umaani ng buhay ng mga sugatang miyembro ng pulang sombrero. Dadada, ang natitirang mga miyembro ng pulang sombrero na hindi naapektuhan ay nagsimulang magpaputok ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, ang kabilang partido ay masyadong mabilis. Bukod dito, naapektuhan ng usok ang paligid. Sa makatuwid, ang kanilang mga pag-atake ay walang gaanong epekto. Hindi nila sinaktan ang taong biglang sumulpot, ngunit isa sa kanila ang kanilang nataman. Patuloy na naririnig ang mga hiyawan, ngunit unti-unting nanghina. Hindi naman sa nakarecover sila, ngunit ang mga nasugatan at hindi makaalis ay napatay sa biglaang pagsulpot ng figure. Urong, urong, urong. Sa oras na ito,
ang natitirang ilang tao ay wala ng lakas ng loob na makipagkompetensya sa kabilang partido. Kailangan muna nilang umalis sa lugar na ito at pagkatapos ay magplano muli. Boss, naambush na kami. Uulitin ko, naambush kami. Sa mga natitirang tao, may tumawag kay House para iulat ang sitwasyon. Anong ambush? Anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ni host. Bagamat pakiramdam niya ay hindi maganda ang sitwasyon, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga tauhan ay aatake sa bakana ng kampo. Oo, nang magre-report na ang lalaki, isang asul na sports car ang biglang lumitaw sa tabi niya at bumangga sa kanyang sasakyan, dahilan para mawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at nahulog ang kanyang telepono sa lupa. Hey, anong nangyayari? Sabihin mo, nasaan ka? Nakakarinig lang si host ng maraming ingay sa kabilang side. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang aktwal na sitwasyon, kaya maaari lamang siyang maging balisa. Gusto ng taong iyon na tumugon kay host, ngunit sa oras na ito, wala siyang oras. Ito ay dahil napagtanto niya na ang sports car sa tabi niya ay talagang mas malakas kaysa sa kanyang militar na Hummer. Hindi man lang natama ng sasakyan niya ang kabilang partido. Pagkatapos ng ilang beses na tamaan ng kabilang partido, ito ay malubhang na pinsala. Sa kabilang banda, sa pagbaril nila sa kabilang partido, walang nangyari sa sports car. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang kakayahan ng kabilang partido na hindi tinatablan ng bala. Boom! Ang Hummer ng militar na dala ang natitirang 4 o 5 miyembro ng pulang sombrero ay tuluyang nawalan ng kontrol sa ilalim ng patuloy na epekto ng kabilang partido. Bumangga ito sa pader sa gilid ng kalsada at napilitang huminto. Ubo. Dahil sa malaking impact, hindi komportable ang lahat sa loob ng sasakyan. Patuloy silang umuubo. Gayunpaman, sa oras na ito, alam nila na hindi ito ang oras upang magpahinga dahil ang kalaban ay hindi malayo. Pumunta ka at salubungin ang iyong Diyos. Habang ang mga taong iyon ay nagpupumilit na bumaba sa sasakyan, muling lumitaw ang itim na anino. Ang natitirang mga tao sa wakas ay nakita ng malinaw ang hitsura ng tao. Ito ay isang asyano, katulad niya ang malabong imahe na ipinakita sa kanila noon ng kanilang amo. Ang may-ari ng imahe ay ang taong nakapasok sa kanilang punong tanggapan ng mag-isa noong nakaraan. Hindi, nang makitang nakatutok sa kanila ang baril ng kabilang partido, agad na natakot ang natitirang mga miyembro ng pulang sombrero. Gayunpaman, ang kabilang partido ay kumilos na parang hindi niya narinig ang mga ito. Hinailan niya ang gatilyo sa kanyang kamay. Kaagad, ang natitirang ilang tao ay nahulog sa isang pool ng dugo. Anong wala? Bakit may putok ng baril? Nasaan ang mga tao? May dumating, anong nangyari? Nag-aalalang sigaw ni host sa kabila. Gayunpaman, walang epekto ang kanyang mga sigaw dahil walang sumasagot sa kanya. I'm sorry, patay na lahat ang mga tao mo. Maaari kang magpadala ng mas maraming tao. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay may boses sa telepono. Gayunpaman, ito ay isang boses na hindi pamilyar sa kanya. Obviously, hindi niya subordinate ang nasa telepono. Sino ka? Tanong ni host, sa malalim na boses. Ako yung taong iniisip mo. Galing ka sa Huaxia National Security Agency. Yung taong nag-iisang pumasok sa headquarters namin. Tanong ni host, hehe, 2 tawa lang ang nanggagaling sa telepono. Pagkatapos, ibinaba na ang tawag. Hello, sinubukan ni host na pakainin ang tao sa telepono ng mahabang panahon ngunit walang sumasagot. Sa sobrang galit niya ay naitapon niya ang phone. Bagamat hindi umamin ang nasa telepono, alam na ni host ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Nangangahulugan ito na hindi mali ang dati niyang hula. Ang nakaraang serye ng mga pagpatay ay talagang ang taong iyon mula sa Huaxia National Security Agency. Galit na galit ito dahil marami na siyang pinaghirapan sa kamay ng taong iyon. Hindi lang nag-iisa ang taong pumasok sa punong tanggapan, ngunit sa pagkakataong ito, maraming tao ang napatay ng taong iyon. Ang taong iyon lang ay sapat na para magdusa siya ng husto.